Ang bakasyon, hindi lang fun. Dahil pwede rin itong maging makabuluhan. Alamin kung paano makakatulong sa bayan sa mga masasayang lakwatsahan. Hashtag you only live once. Kaya naman dapat i-enjoy ang buhay ng lubos-lubusan. Kasama na rito hindi lang ang pagiging bukas sa mga exciting na karanasan, kundi pati na rin sa pagtulong sa kapwa at kalikasan. Para sa ilan, kaakibat ng summer season ang mahabang free time. Kagaya na lang ni April na hindi pa nakahanap ng kanyang magiging first job. Kaya imbes na mabuknot sa loob ng bahay, naghanap siya ng ibang mapagkakaabalahan. Kagaya ng pagsali sa pinakaunang National Mountain Cleanup Day na ginawa nitong May 10. Dito nagsama-sama ang iba't ibang mga mountaineering group para linisin ang higit sa 50 bundok sa buong Pilipinas. Dahil daw sa mga nagkalat na basura sa mga kabundukan, nasasakripisyo ang kalidad ng ating natural resources, kagaya na lang ng iniinom nating tubig mula sa mga bundok. Kung pabayaan natin itong mga basura natin, itong yung mga sinasabi natin solid or liquid waste materials, ito ba yung makakreate ng pollution dun sa sinasabi nating natural resources? Kaya't hinati ang mga kalahok sa iba't ibang mga bundok. Para sa mga beginner na tulad ni April, kasama ang kanyang mga kaibigan sina Josh at Gadi, rekomendado ang pag-akyat sa Mount Makulot sa Cuenca, Batangas. Ayan, it's hiking time! Well, nandito kami ngayon sa first station ng Mount Makulot. Wala pa kami sa peak. So, it's National Mountain Cleanup Day. So, nandito kami para tumulong. Hindi rin biro ang pag-akyat dito dahil hindi may iwasang madumihan para maakyat ang ilang matatarik na bahagi nito. Sari-sari ang mga volunteer dito, kagaya nitong nakilala naming mag-isang sumali. Pumunta ako ngayon dito sa bundok ng Makulot. So, sabi ko, sa aabot na aking makakaya, sa pamamagitan ko, sa kakayanan ko, ako na mismo yung gumawa, nakaya ko naman. Para at least makagaan sa bundok, para sa kalikasan. Konting tiyaga pa at nang narating na ang gitna ng bundok, natanaw na nila ang magandang view ng Taal Lake. So, ang Mount Makulot, ito po ay isang pinakamagandang lugar of my forest, kaya palagi siyang inaakyat ng mga tao. Pero dahil kilala itong akyatan, biktima rin ito ng basurang iniiwan ng mga tao. So kung titingnan natin, ang estado ng kagubatan natin ay papaunti. Kung pagbabasehan natin sa kabuuan, nasa mga 25% na lang ang titira nating gubat. Palagi pang inaakyat ng mga tao, ito po ay patuloy na nasisira. At pagkatapos ng 3 oras na pag-ahon, narating na ng magkakaibigan ang campsite ng mga mountaineer. Welcome to campsite of Mount Makulot. Mula dito sa tuktok, inumpisahan na ng grupo ang paglilinis ng bundok. Sari-sari ang mga basurang nagkalat. Nababa namin yung basura sa barangay pinagkaisahan. And then sa barangay hall, mayroon silang disposal. And then kukolektahin naman ng truck. Matyagang tumulong ang magkakaibigang linisin ang kabundukan kahit napagod sila sa pag-akyat. Sa totoo lang, sobrang nakakapagod yung pag-akyat. Sabayan pa nung umulan, sobrang madulas yung daan kasi ano siya, maputek, ganon. Kailangan mo talagang gumapang para makaakyat ka. Yung sa paglilinis naman, masaya kasi syempre tulungan mo na yung environment, napaganda mo pa. At aba, hanggang sa kanilang pagbaba, may mga humahabol pa sa pag-akyat kahit magdidilim na. Naniniwala kami na lahat ng bundok, for that matter, mataas man or mababa or hindi man naakyat, it's all a gift from nature. So we need to protect it. That's why, as much as possible, since we're just a steward, we will clean it up. Dahil sa simpleng pusa ng mga volunteer, ang pagod nila sa pag-akyat, nasuklian ng masayang pakiramdam dahil sa gawaing makabaluhan. Happy National Mountain Cleanup Day! Mula sa kabundukan, bababa tayo sa karagatan, kung saan sa tabing dagat naman tayo maglilinis. Advocacy ng isang beach resort sa Subic, Zambales ang pagpapanatili ng kalinisan ng mga tabing dagat sa probinsya. Dito sa Lighthouse Marina Resort, naglilinis kami periodically dahil every year we join the International Coastal Cleanup, which is done every third Saturday of September. At gusto namin continuous siya dahil it's in our core values that we really care for our environment. Gaya ng sa bundok, nangangailangan din ng sapat na kalinisan ng ating karagatan. Kaya ayon sa resort,
Na-inspire sila nung una silang sumali sa International Coastal Cleanup noong 2008. Isa itong worldwide event na sinimula noong 1986 ng Ocean Conservancy, isang environmental organization based sa Amerika na naglalayong panatilihin ang kalusugan ng mga karagatan. Sa ngayon, posible siyang magkatambak dyan kasi kung titingnan mo yung lifespan o rate of degradation nitong mga solid waste materials, mahaba. Ibig sabihin, kung hindi natin siya tatanggalin dyan, patuloy pa rin manatili dyan sa mahabang panahon. Mula noon, nagtuloy-tuloy na ang paglilinis ng coastal area sa pamamagitan ng mga small cleanup. Dito, time out muna sa trabaho ang kanilang staff para tumulong sa paglilinis. Siyempre, kasama nila ang mga volunteer. Ayon sa resort, dapat patuloy lang ang paglilinis dahil patuloy rin ang pag-agos sa mga basura sa lugar, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Kahit sa gitna ng pagiging busy, kaya pa rin maglaan ng oras para sa paglilinis. Home namin ng Subic. So, every time na mayroong clean-up drive, ang SBMA at saka ang Lighthouse, nagpa-participate kami lagi. Businessman ako, but then syempre I have to care for the nature din kasi. So we have to help other people na which is masarap naman kasi sa pakiramdam na hindi lang kami nagtatrabaho para sa sarili namin but also we're working for the environment as well. Sa ganitong pagtutulungan, sa simpleng pagpupulot ng basura, napananatili na ang kagandahan ng karagatan. Kapag mga gawaing kabutihan ang pinag-uusapan, hindi mawawala ang pagtulong sa kapwa. At ayon nga sa kalalabas lamang na datos ng Social Weather Stations, nagtala ng 17.8% ng dami ng pamilyang nakararanas ng gutom sa unang 3 buwan ng kasalukuyang taon. May suma total na 3.9 milyong pamilya ang lumalabas na pasok sa datos na ito. Kaya dito sa isang foundation, layunin nilang tumulong sa mga bata ng Smoky Mountain sa pamamagitan ng mga feeding at maging sa education program. Kami po, bilang isang organisasyon, gusto po namin silang matulungan kasi para na rin po sa kanilang kalusugan. Siyempre, para maalagaan po namin sila na hanggang sa paglaki po nila, makapag-aaral po sila na maayos. Araw-araw ang feeding program nila rito. Mula sa kanilang opisina, dinadalhan nila ng pagkain ng mga batang nasa 6 na buwan hanggang 3 taong gulang. Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon daw iniiwan ng mga inang nagtatrabaho ang kanilang mga anak sa center ng foundation. Mula sa pagpapaligo at pagpapalit ng damit hanggang sa paglalaro at pagpapakain at pagpapatulong, ang mga volunteer na ang namamahala. Ito si Liddy, isang volunteer na mula pa sa Holland. Ito raw ang ika-4 niyang punta sa bansa upang mag-volunteer. I was here for 8 weeks for volunteers for young farmers. Extra special daw kasi sa kanya ang mga batang ito dahil hindi siya nabiyayaan ng supling. Itinuturing na raw niyang mga tunay na anak ang mga bata rito. I like children. I have no self-children. I like children. And this is a good time for us. Talagang maiksi lang ang buhay, kaya't importante ang paggamit natin ng oras sa mahahalagang mga bagay. At tandaan mga kapuso, sa biyahe ng buhay, basta't makagawa ka ng makabuluhang mga bagay. Kahit you only live once ang iyong drama, siguradong sapat na ito upang makagawa ng pagbabago.